Ano naman ito sinasabi ni Mayor Magalong ng Baguio City matapos na siya ay mag-resign or tinanggal dyan sa Independent Commission for Infrastructure, Office of the President. Abay, ang sinasabi ngayon niya sa interview ng media, after na siyang humarap doon sa hearing sa Senado, lahat sila korap. Grabe. Lahat sila ay korap. Matindi po yan. Ibig sabihin, maraming alam si Magalong. Hindi lang itong alam nating inexpose na sa mga hearing at sa mga investigasyon na mayroong 6 o 5 senador, mayroong congressman na 17 o 18 na, at mga kontraktor at mga taga DPWH. Ang sinasabi ni Mayor Magalong, lahat sila ay korap. Hindi ho talaga pangkaraniwan ito. Napakalawak. Kasi si Magalong ay umikot na ng maraming lugar sa ating bansa. Hindi lang sa kanyang lugar dyan sa Baguio City at Karatig na probinsya. Umabot na ito ng Mindanao. Pinakahuling pinuntahan ito bago nawala sa ICI ay yung Davao Occidental. Na nakita nila doon ang Ghost Project na kasama niya doon si Secretary Dizon ng DPWH. So pag sinabi niyang lahat sila ay korap, napakabigat niyan. Ibig sabihin lahat ng pinagdaanan ng project, proponent, taga-gobyerno at kontraktor ay korap. Pag sinabing korap, nagsamantala, kumuha ng pera ng bayan. Abay, marami palang dapat makakulong. Ang problema, napakabagal ng justice system sa atin. Ang bagal ng DOJ, ang bagal ng ombudsman. Mabuti pa itong ICI, marami nang na-file na kaso at saka Department of Public Works before Office of the Ombudsman. Pero itong Department of Justice under ni Remulla at yung OIC ngayon ng Ombudsman, mukhang masyadong mabagal sila. Alam nyo, sabi nga ni Mayor Magalong, kahit minsan hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nito, pero marami naman sinasabing kapanipaniwala. Nag-alisa na raw, marami na raw pong inakusahan at sabit sa korupsyon ang wala na sa Pilipinas. Naglipat na. Dahil nga alam nilang sila'y makakalaboso, pero sa bagal ng sistema ng paghahanap ng katarungan, pagpapail ng kaso at pagpapaaresto, nakakalayas na, nakakatakas na, katulad ni Saldico at yung iba pang akusado. Yan ang malungkot. Gagastos pa tayo para sila'y hanapin. Gagastos pa tayo ng dollar para sila ay papanagutin. Samantalang kumita na sila ng milyon-milyon, bilyon pera dahil korap sila ayon kay Magalong dito sa ating bansa. Tapos ngayon, hahanapin pa sila. Interpol pa ang maghahanap sa kanila. Grabe ano ha? Ano po inyong masasabi diyan? Mukhang nagpapakawala na po ngayon. Malayang-malaya na si Magalong magsalita kasi hindi na siya kasama sa ICI. At mukhang may sama ng loob. Kasi ayaw niyang aminin, pero ang paramdam niya, pinigilan daw siya. Pinigilan daw siyang mag-imbestiga. So ibig sabihin, kung siya ay malayang makakapag-imbestiga, marami siyang madidiscover. At kung sino ang pumigil sa kanya, aba yun ang dapat nating alamin. Ayaw niyang aminin eh. Mayroon daw pumigil sa kanya sa pag-iimbestiga. Anong ibig sabihin? Mayroong gustong pagtakpan? Sinong pumigil sa kanya? Hindi barangay tanod, hindi pulis, hindi mayor. Sinong ma-impluwensya sa gobyerno ang pumigil kay Magalong? At sinasabi niyang hindi niya pwedeng sabihin ngayon, pero yun ang kanya pinagtataka. Marami siyang gustong ma-discover at malaman, pero pinigil siya, kaya napilitan siyang umalis na sa ICI. Wow! Malaman po yung mga pahayag na yan, matindi. Uy, sandali. Maiba naman tayo. Hinahanap ko yung video, pero mayroong balita kasi. Meron ding nag-text sa akin kung nabalitaan ko pero hindi ko nakita yung video, pero ito babalitaan ko na rin. Meron pong balita na meron daw mga taga Bicol na nagrally na sa Bicol. Parang nagpakita na sila ng pagkakaisa at hindi nila nagugustuhan o hindi rin nila kinakampihan yung sa tingin nila ay nakakasira sa mga Bicolano na imahe. Kasi po ang issue rito, korupsyon. Nasasangkot po si Senador Escudero na taga Sorsogon, Bicol. Tapos yung Ako Bicol Party List ni Saldico, ay Ako Bicol, so talagang Bicol. Kaya ngayon may report na, again,
yung may nag-forward sa akin ng video pero malabo eh. Hindi ko rin, useless ko papakita ko sa inyo. May mga nagtipon-tipon ng mga Bicolano sa Bicol, nagpakita ng pagkundina, nagpakita na sila hindi lahat ng Bicolano ay korap, hindi lahat ng Bicolano ay masama. Matitino sila. Totoo yun. Marami akong kaibigan at kilalang Bicolano, matitino, mababait, professional, negosyante, politiko at mga mamamayan. Mabuhay ang mga Bicolano. Napakarami pong Bicolano. Milyon-milyon yan. Mabuhay ang lahat ng Bicolano, hindi lang sa Bicol region, kundi kung saan-saan kayo nandoon sa buong Pilipinas at sa abroad. Nasisira lang ang pangalan nyo dahil nga merong Ako Bicol Party List at merong senador na taga Bicol na ngayon ay controversial sa graft and corruption. So, kayo mga taga Bicol, anong masasabi nyo rito? Karapatan po ninyo yan. Ipaglaban nyo ang pangalan ng inyong rehiyon. Ipaglaban nyo ang inyong kababayan o kayong mga mamamayan na kayo ay matino kumpara doon sa mga inaakusahan. At yung iba pang pwedeng masangkot sa malawakang graft and corruption kasi lahat ng Pilipino, komplena, lahat ng Pilipino nawala ng pera. Hindi lang Bicolano. Lahat ng Pilipino dito at sa abroad ang may-ari ng perang kinurap. Ang natira 30 to 35% na lang sa mga project dahil pinagparti-partihan yung pera natin sa matagal ng panahon. Not only dito sa 3 taon ng Marcos administration. Yan po ang totoo. Okay, sunod na pag-usapan natin Ghost Project. Naku, ito, yung nabanggitan natin ito pero mayroong follow-up kasi. Mukhang marami hong na-discover ang Department of Agriculture na Ghost Project sa Farm to Market Road. Sabi ko na sa inyo eh. Maraming departamento talaga. Kung maglilinis lang, talagang dapat maglinis. Maraming sasabi. Yung Farm to Market Road ay napakahalaga. At kung ghost project yan, another economic sabotage. Kasi yung Farm to Market Road ay pagtulong dun sa food security program. Mapabilis ang transportation ng mga ani, ng mga pinaghirapan ng farmers mula sa bukid patungo sa palengke, sa merkado. Kaya kailangan ng kalye, Farm to Market Road. Abay, ghost daw eh. Multo na naman eh. Ubus yung pera, walang project. Ayon kay Secretary Laurel, Department of Agriculture. So mayroong ghost project sa flood control, may ghost project sa sa Farm to Market Road. Abay, meron ding ghost project, ghost employees, ghost students sa Department of Education na discovery na rin ni Secretary Angara. Di ba? Ang daming multo sa gobyerno. Kaya pala mga Pilipino hindi takot sa multo kasi yung iba multo talaga. Sila yung multo. Di ba sa probinsya, yung punta dyan may multo. Sa probinsya lang yun. Dito pala sa syudad, maraming multo. Kaya pala mga Pilipino dito sa syudad hindi takot sa multo kasi ang mga multo rito, politiko, kontraktor at taga-gobyerno. Ghost project. Only in the Philippines. Ang bait talaga ng Pilipino. Natitiis itong ganitong klaseng mga balita. Totoo ito. Ang hindi lang naniniwala rito, yung saradong isip at saka merong political agenda. Kayo lang yun. Kakaunti naman kayo.